Eto na, sahod reveal na. Sabi nila malaki daw yung sahod dito sa Canada. Alamin natin kung totoo yan. Few important things that you should know. Kung nagpaplano ka na pumunta dito sa Canada, especially dito sa Ontario, salary is usually bi-weekly. Most employers in Ontario, they pay salaries every 2 weeks. So kami, yung sahod namin every other Friday. That means you get paid 26 times a year. Although hindi lahat ha, merong iba na employer na kinsenas katapusan ang sahod nila. Pero mostly talaga, bi-weekly sila magbigay ng sahod. You are either an hourly worker, which means you are getting paid by the number of hours you work, or a salary earner, wherein you get a fixed amount of salary regardless of the number of hours you work. Kung full-time employee ka, typically you work for 35 to 40 hours per week. Part-time employees naman usually work under 30 hours per week. Kung international student ka, keep in mind na merong limit yung work hours mo. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng sobra sa 24 hours per week. Importante yan ha. Ito FYI kasi maraming hindi nakakaalam na pwede kang magtrabaho in campus sa loob ng school like mga student assistant. Walang limit yung hours na pwede kang magtrabaho kapag nasa loob ka ng campus. And then, pwede ka magtrabaho full-time during scheduled school breaks. Nung dumating kami sa Canada, nasa $16 ang minimum wage dito. Ngayon, ang minimum wage dito sa Ontario ay $17.20 an hour na. Tapos, mag-i-increase pa yan to $17.60 an hour effective this year, October. Another thing to note is that mababa ng konti, ng $1 ang sahod kapag ka part-time student ka. So, yung student minimum wage ay $16.60 an hour. The good thing here in Canada is that you can legally work multiple jobs, whether full-time or part-time. Kaya yung iba, may 2 or 3 trabaho sila dito. And yung mga employer, alam naman nila yung ibang trabaho mo. And tatanungin ka nila, ano yung availability mo para hindi mag-coincide yung work schedule mo. Kung meron kang multiple jobs, you just have to make sure that you report all your income for tax purposes kasi lahat dito accounted. Kaya yung iba, cash job yung hinahanap nila para hindi na sila mataksan. Yung mga mandated deductions sa sahod mo ay of course yung federal income tax, then Canada Pension Plan or SSS sa atin kumbaga. 5.95% ang binabawas nila, tapos nagde-deduct din sila ng 1.66% ng earnings mo na pupunta naman yan sa employment insurance that covers sickness benefits, maternity and paternal benefits at if mawawalan ka ng trabaho like layoff. Maswerte kami nung dumating kami dito sa Canada kasi may trabaho na kami kaagad. Kasi may kakilala kami na nag-refer sa amin sa trabaho. Unang trabaho ko dito sa McDonald's as service crew. Full-time yung trabaho ko dyan. Tapos ito yung overview ng sahod ko. Nag-start ako dito September. Yung pinakamababang sahod ko ay syempre nung training period. $222 yung kinita ko dyan. Ang pinakamataas na sahod ko ay $988. Syempre, bago pa kami niyan sa Canada, ang iniisip ko yung tuition fee. Kailangan naming pag-ipunan. Kaya hato talaga kami sa trabaho. Kapag ka nangangailangan sila ng mag-e-extend sa shift, talagang nagbo-volunteer agad ako. So, bi-weekly nga yung sahod, diba? So, in 2 weeks, naka 74.10 hours ako dyan at $16 per hour. Yung gross pay ko ay $1,185.60 and nasa $200 din yung deductions. So, ang net pay ko ay $988.38. And wag nyo i-convert to peso yan ha, kasi ang bills na binabayaran namin dito ay Canadian dollars din. So, yung $988, mahirap i-sustain, lalo at may tuition fee nga na pinag-iipunan. So, sabi ko, kailangan ko pa ng isa pang trabaho. And sakto din, may nag-open na bubble tea shop malapit sa amin. So, nag-apply ako. So, ito naman yung overview ng sahod ko. Nag-start ako sa kanila October. Highest salary ko ay noong pay period November 27 to December 10. $17 per hour yung rate ko sa kanila. 62.58 hours yung itrinabaho ko for 2 weeks. Tapos, meron kaming tips. In total, ang sinahod ko ay $1,159.17. And for that period, almost $200 ang kinaltas sa akin. So, ang net pay ko lang yan ay $968.85. Dalawa na yung trabaho ko niya na, McDonald's tapos yung bubble tea shop. And for that same period, kumita ako sa McDo ng $600
$677.42 for 44.50 hours work. In total, kumita ako ng $1,646 at nagtrabaho ako ng 107 hours sa 2 weeks na yan. Ibig sabihin, sa isang linggo, almost 54 hours akong nagtrabaho. Nakakapagod siya, to be honest. Kaya naman, hindi talaga ako tumigil na mag-apply, hoping na makahanap ako ng better paying job. And luckily nga, after 4 months ng job hunting, pinalad naman ako na ma-hire sa bangko. Nung nasa bangko na ako, nag-resign na ako sa 2 kong trabaho. And now, I am a licensed mutual funds representative. I just want to give you guys an idea magkano yung sahod dito sa Canada. Lalo na at karamihan talaga na nagpupunta dito ay nagsisimula sa minimum wage. Nga pala, family of 3 kami. So yung pinakita ko sa inyo na sahod, sahod ko pa lang yun. So si Mike, siya yung student, 24 hours lang siya pwedeng magtrabaho per week outside campus. So in a bi-weekly pay period, 48 hours yun times $16 kasi mas mababa yung sahod ng student. Minus, sabihin na natin na nasa $100 ang deduction. So, 668 lang ang kinita niya. And idagdag mo yung kinita niya sa sinahod ko, that means yan yung household income namin. Tapos, syempre nga, di ba, pag-iipunan mo pa yung tuition fee. Tapos, ang dilemma mo dito, kapag part-time ka, walang guarantee na mabibigyan ka ng full hours. So, depende yan sa manager mo kung may available na shift para sa'yo. And pag minalas-malas ka pa, less than 24 hours a week pa yung itatrabaho mo. So, mas konti yung sahod mo. So, mahirap talaga. Pero, syempre nga, wag tayong susuko, diba? Ito nga at graduate na si Mike. So, finally, diba, natapos din namin bayaran yung tuition fee. And kinaya naman namin so far. Kung nanonood ka pa din at nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa pagsuporta. Ngayon, yung tanong natin kanina, malaki nga ba yung sahod dito sa Canada? Well, on my next video, pag-uusapan natin yung mga gastos naman, yung bills. Iko-compare natin yung sinahod mo sa bills na binabayaran mo dito sa Canada. Enough ba yung sahod mo to somehow live comfortably? Lalo na kapag ka international student ka. Considering na merong limit sa oras na pwede kang magtrabaho dito. Pag-uusapan natin yan on my next video. This is Yani. See you again. Bye!